holiday pa rin ngayon eh. Diba? Wala pa rin pasok. Naman. Uy, wala nga palang pasok holiday. Oo, pwede pang kumain. Sarap nito. Ang sarap! Okay, ready ba? Batiin natin muna yung mga kapatid natin bago tayo lumamon dito. Okay? Good morning, mga kapatid! December 26 na imbag na bigat sa mga kapatid nating Ilocano. Habsaya-sayang umaga. Habsaya-saya naman talaga ang atin natin this Tuesday. Lalo na para sa ating mga aminado, sarap na sarap sa hamonado. Yes! Ganadong morning nga po ang feels natin sa mga masasarap nating hinandang iba't ibang klase ng ham. Fresh from Christmas at mga handaan. Correct. Sinabi mo pa, Mama Dims. Kasi alam mo, kapag talaga Noche Buena at Medianoche, staple na handa na itong mga ham na yan. Pati yung sausage, kita nyo naman, mabilis lutuin, mabilis din kainin. Ham sarap talaga. Oo, bawi ka rin ito yan. Pero madalas ang tanong, bakit nga sikat tuwing holiday season ang ham? Diba? Pero ang totoo pa niyan, bago pa man simulang ipagdiwang ang Pasko sa Europe, naghahanda na ng ham. Europe pa? Dahil ba nakapang-Europe yan? Alam mo, sa aking pag-aaral sa Europe, Kaya pala nakasweater ka na naman, ha? Gusto mo pang international. Pero hindi, totoo yan, Justin. Sabi nga nila, nagsimula sa Germany. Bilang alay sa masaganang ani ng mga magsasaka doon. Ano ba, ibang klase? Di ba tayo? Parang sa Pahiyas Festival. Yun yung ating masaganang ani na, yung mga keeping. Pero sila ham. Wow. Pero syempre, tayo na rin, di ba? Kasi sarap naman talaga. Sakto yan tuwing holidays, di ba? Ito na nga, modern na tayo. So nakikisabay tayo dyan. Modern. Alright, galing. At para mas ibida pa sa atin itong mga ham, makakasama natin sina Hana Otadoy at Gabriel Luis Santos ng Gastronomo Deli. Good morning sa inyo. Good morning. Wow, talaga naka-jacket din. Good morning mga kapatid! Wow! Gusto ko yan. I love the energy. Siyempre, Pasko. Super! And you guys look so good together, especially in the morning. Tell us more about the things that we have here on our table. Yes, so today, meron tayong mga breakfast items bukod sa aming Christmas ham. So of course, ang Christmas ham po, ito ang ating star ngayong Pasko. Yes. And hanggang New Year, of course. Yes. So ma-enjoy natin siya. And then meron din po tayong mga breakfast items. That is our smoked bacon, our Hungarian sausage, and our beef tapa. Uy, grabe yung tapa. Buo yung tapa. Lahat ito, life. Bacon is life, tapa is life for me. Tama. Pero syempre mabenta ang ham tuwing Pasko, totoo naman yan. Pero anong kakaiba dun sa ham na ino-offer ninyo? So yung ham po namin, kaya siya special kasi we use the real hind leg ng ham. So there are several hams available in the supermarket or online. Usually, this is what we would call a compound ham kasi. There are extenders, there is starch, you know. Ito po kasi we use yung real muscle ham. Yes. So very, ito yung tama, yung original na ham. Pure na pure. Pure na pure siya. So our ham is brined and smoked. So it gives yung distinct smell and taste na naaamoy natin ngayon. Sarap naman, grabe. Sige nga. Sana kung ano lang kung 5D lang yung mga TV ninyo, then aamoy nyo na yung aamoy namin. Saka yung 5D, Mommy. Tama ba yun? Si Chongko ko, hanggang 3D lang, Mami. Kayo, Imagine nyo, okay, amoy nyo yung mga linuluto ninyo ngayong umaga sa agahan ninyo, di ba? Isabay nyo na. Speaking of niluluto, paano ba yung preparation sa pagkain ng ham? Ano-ano ang pwedeng gawin? So, doon tayo sa, yung pinaka-original natin or yung pinaka-simple is you could eat it straight from the pack. So, apart doon, usually we would eat it sa pandesal or bilang Pilipino, of course, with rice. Ang Pilipino, di naman mawawala ang rice. Pero for other preparations, pwede rin natin siya kung nag-iisip tayo ng pambaon or lunch or dinner. A common example is we use it sa fried rice. So, kung naghahanap kayo substitute para sa yang chow fried rice, you could use yung ham. So, mas kakapalan lang yung hiwa ng kaunti. Tama po, Cubes tama and then po. cubes. Yes. Another thing we can do po is pwede po tayong
magluto ng pasta gamit yung ham natin. Pwede carbonara. Yes, yung Okay, Filipino-style bacon. carbonara natin, usually we would use bacon. Pero para medyo mas festive, pwede naman na We can use the ham ang gamitin natin. Eh, ito yung carb ko, pandesal. Actually, ako rin paborito kong ham sa pandesal. Sige, try na. Okay, Try bukin na. na lang. Yeah. Hamdesal. Hamdesal. Pandesal. At I'm so happy sinabihan na tayo pwede nang kumain. Pwede na kumain. This is my breakfast. Enjoy. Okay, I'm going to try. Can I try the I will try the tapa. Natapa. Kasi it looks Bakit kaya, actually, yung pandesal tsaka hamon, parang perfect eh. Hindi ko nakikita ko yan hindi lang, at saka hinahanap yan hindi lang pag Pasko. Parang ang sarap na combination siya. Di ba? Pero kung minsan may kasama pang queso de bola. Di ba? Apo. Oo, yun yung sabay-sabay. Ang question ko, sinabi mo, ito yung part ng hind leg. Ibig mo sabihin talagang, yan talaga yung putol na ng parang mabibili mo. So, saan yung buto? Actually, Kasi di ba nakita namin buto? if you notice po, kaya may yung ham namin, it's a smaller portion kasi we use a smaller na baboy. Baboy. Kasi po, we want to get yung even na taba tsaka meat. So, yung iba po kasi mga baboy, pag lumaki sila to a certain size, masyado po siyang mataba. So, nagkakataon po may mga tao na hindi siya masyadong gusto kasi it's too fatty, it's unhealthy for us. So, ito po, if you notice din doon, pag kinain nyo, mas malambot siya. Kasi it's a smaller size ng kung bakit baboy. mas maliit. Mas gusto nyo yun kasi mas Opo. malambot. Tinatanggal na rin po namin yung buto kasi it's easier to net po, brine and smoke. So tinatanggal po yung buto. okay. Pero this is the hind leg. Usually po kasi yung hind leg wala siyang mapaggamitan kasi tough siya na cut. So kaya siya na-imbento as ham kasi madali siya Parang enjoy. komplikado ng proseso. Gaano katagal yung ginagawa? Yung ham po usually nagsaspan siya for about a month namin siya pinaplano gawin. Kaya it's a seasonal item kasi from sourcing out po yung mga raw materials sa pagtitimpla, medyo mahaba po siyang proseso. At saka alam nyo, napansin ko tong ham nyo, kahit solo siya, masarap siya. Opo. Kahit walang Thank you. Pwedeng walang papakin. anything. Yung lang, papak lang, pwede rin sa charcuterie board, diba? Ito naman yung sausage nila, mga kapatid. I'm gonna Ito, try natin. also. Yung gano'ng katagal pwede itong itago sa ref o kaya sa freezer, yung mga hamon. Yung ham po, as long as it's frozen, kahit 6 months po, pwede Uy, siya. Yeah, try natin. Aba, pwede niyong unti-unti yan para parang araw-araw Pasko. Diba? Ang sarap nung tapa at nung Hungarian sausage. Yes. Thank you. Thank Ang you. sarap. So now I understand yung sinasabi nyo na smoke. Tapos may yung Hungarian sausage, yung spices ko na. Yes. Saktong-sakto lang yung niya, spice, yung sipa. So, anong klase sausage? Ulit, Hungarian sausage. Hungarian Very kasi sikat Kasi sa hungry ako. That's true. That's our best-selling juicy, sausage. grabe. Kaya I can Selling understand. product. Ang Masarap. juicy niya. Thank Masarap. you. At saka parang alam mo sakto yung yung alat. alam mo yung tipong pag tinikman mo, it grows on you. Yes. Yung parang may lasa siya na nag-evolve. Hindi siya parang pagkagat mo nandun, parang hinahanap mo yung lasa tapos masarap. Hindi siya overpowering Gusto agad. mo, bibigyan kita. Tara, Ako na game. yung fork. Ako lang, daw tatanda Kasi siya. pwede na kayo maging food vloggers talaga. Sarap ang presyo tayo. Kasi sabi mo nga, pwede namang 6 na buwan na nasa ref yan. Unti-untiin ninyo, pag-ipunan natin, tapos pwede nyo, di ba, i-enjoy ng matagalan. Magkano ba yung mga price points So, ninyo? ito po for the whole ham, we only sell it po as one size. It's 1 kilo po for the whole ham. It's 1,000 pesos. 1 kilo na yung isang, Opo, yung isang bilog na gano'n. nakaganitong bag po siya. Maganda dyan, hindi nyo Parang kailangan. nag-marinate siya eh. Nag-marinate siya sa bibig At ko saka eh. hindi nyo kailangan maghintay ng Pasko to eat that. This is something na pwede all year round. Pwede sa mga bata, di ba? Tama po. Ganda pa Ang ng cute packaging. nila. Di Oh, ba? ang cute. Pwede pang Sino regalo. nakaisip nito sa inyo Ganda ng dalawa? packaging. Ang ganda. Is so we wanted kasi when we started Gastronomo, we wanted to set ourselves apart. So we wanted to be the millennial belly. Which you are. Which you are. naman. Correct. I love Bacon. it. Oh my So- God, favorite na Sobrang yun. daming orders ngayong season. Nakailang kayo ngayon? Actually, ito po talaga ang season namin. We started the ham not too long ago, probably around 3 or 4 years pa lang. So, just like with any other business, marami din po kaming naging problema when we were starting from sourcing out the particular cut of pork. Pero very happy po kami sa aming mga fans and supporters po ng products namin na unti-unti po siyang lumalaki year over year yung mga kumukuha po That's ng ham good. namin. Nagkakaroon na kayo ng market talaga. O yan. So, please let everybody know, lahat ng mga kapatid natin, saan ba kayo marireach, saan makakapag-order.
Yes, para po dun sa mga interested po na bumili ng mga breakfast items namin and Christmas ham, you could order it po from Facebook and Instagram. That's Gastronomo Deli. You could order also from our website, www.gastronomodeli.com. Saan kayo based? Saan kayo pwedeng bisitahin kung gusto niyo lang ma-meet kayo? Kayong live? We're based po sa Las Piñas, pero it's a strictly online business online. po kasi kami. Okay. Wala po kaming... Millennial nga, millennial. Millennial. Tech savvy. Opo. Pero Okay. we deliver po anywhere in Metro Manila. Maganda. Kontakin nyo lang sila. Muli maraming salamat sa inyo, Hana Otadoy and Gabriel Luis Santos ng Gastronomo Deli. Thank you very much, mga kapatid. At sing sarap ng ating mga ham, pasarapin pa natin ang araw sa pagsalubong dito ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. At extend natin ang good cheers and good vibes the day after Christmas. Mas ipadama pa natin ang diwa nito sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Always do good deeds every day, mga kapatid. Ako po si Dr. Suman. Correct ka dyan, Mama Dims. Gawin ng extra inspiration at motivation para maging #achieve for today. Ano mang ham-on. Ang galing ng mga Ang galing ng mga Alam mo talaga, Galing. pagdating sa pagkain, ang gagaling ka Ano mang ham-on sa buhay? Come on, kapatid. Kayang-kaya mo yan. Ako po, si Maui David. Kaya mo yan. Come on! Okay. Ah. Ayaw pa talo. It's Tuesday today, mga kapatid. Kaya naman choose to be amazing. Mag-breakfast at magkape na, kapatid. At samahan, of course, ang inyong paborito morning kasalo. Ako po si Justin Quirino. Anong naging kapambangan lahat? Ay, tamo, hindi binigay sa akin. Kasi ako yung mapapangit. Sabi, magkakamali ito, may age. Aware sila. Aware sila. Thank you, guys. Ayan. Siyempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga. Pusi. Tama na nga yan, tama na yan. Tama ka na. Galing mo sa Jess. Nako, eto po, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at paglabas ng bansa. Ako po si Chikiro Opuno. Kaya naman, ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, binusog tayo ngayong umaga. Pero syempre, mas bubusugin pa natin yung mga kapatid natin hanggang, ano yan, alas 11 ng umaga. Napaisip ako, 10:30 ba? Alas 11 ng umaga. Kaka 7 days a week po yan eh. Yan. Eh, ito, dahil sa kaliwat kanang kainan, ang pagbigat ng timbang hindi talaga maiiwasan. Sakit naman. Ang tugon sa ating holiday weight gain, ituturo sa atin ni Doc Dex Macalital sa Sabi ni Doc. At kasabay naman po ng pamamasko ang limitasyon sa pagbibigay ng regalo o pabor ng mga ninong at tinang sa kanilang mga inaanak. Nako, idedetalye po sa atin yan ni Attorney Buko. Abangan po sa Legal Bato. At usapang pamilya naman tayo, sino pa man, si nanay o si tatay ang mahalagang natutugunan pa rin ang responsibilidad sa mga anak at sa isa't isa. Ang kwento ng pamilya ng isang Becky dad at lesbian mom, yan sa Payong Kapatid. Yo, yo, yo! Mga kapatid, ang ating Tuesday, mas pasasayain pa natin kasama ang bagong rock alternative band na pinangungunahan ni Team Payaman member, Yo! Jamming tayo kasama ng Ino Live. At sa mga umaksyong balita naman sa frontline sa umaga, mga pasahero sa Manila North Port Terminal siksikan matapos madelay ang biyahe ng ilang barko. At puno naman sa mismong araw ng Pasko, alitan ng dalawang grupo sa Maynila na uwi sa Rambol, lalaki patay. At sa showbiz, Dirty Linen star Francine Diaz pumalag sa mga pagdadawit sa kanya sa hiwalayan noon nina Seth Fedelin at Andrea Brillantes. It is still the most wonderful time of the year, kaya naman po tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay natin ng aginaldo, lalong-lalo na kung kayo po ay sasali sa Kagumoka Ako Selfie Contest. Simple lamang po ang ating mga mechanics, tutok lang sa Good Morning Kapatid at pabonggahan lamang po ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-private message lamang po yan sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Ang mapipili po, maaaring magwagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Selfie, 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 selfie! Napaka-pogi anak ni Maui. Hello everybody! Say hi, May. Say good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Kabira. Ang ginagawa namin ni Kaya Jess. papasukin mo
Absent ka muna. Game minsan ha, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na mga baksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Lalaki patay sa rambulan ng 2 grupo sa Maynila sa mismong araw ng Pasko. Sa Navotas naman, 2 sugatan matapos madamay sa gulo ng 2 lasing. Mga pasahero sa Manila North Port, inis na matapos madelay ulit ang kanilang biyahe. Kahit papasko, Israel hindi nagpaawat sa pambobomba sa Gaza. Mahigit 100 patay sa panibagong bombing run. Mga ospital naghahanda na para sa mga mapuputukan sa pagdiriwang ng bagong taon. Sister teams na San Miguel at Ginebra pasok na sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup matapos magwagi sa kani-kanilang laban kahapon. Aktres na si Francine Diaz nagsalita na tungkol sa pagkakadawit niya sa hiwalayang Seth Fedelin at Andrea Brillantes. Sa rambulan nauwi ang alitan ng 2 grupo ng kalalakihan sa Sampaloc, Maynila. Isa ang patay sa bugbugan. Ang rambulan nagsimula raw dahil sa pambabastos ng isang babae. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Araw ng Pasko ng masapul sa CCTV ang kumpulan ng 2 grupo na ito sa Galicia Street, Sampaloc, Maynila. Makalipas ang ilang minuto, bigla na lang nagsapakan ng 2 panig. Bumulagta ang isang lalaking nakaputi matapos ang masapak. Pinagsisipapasan ng mga nasa kaaway na grupo kahit nakahiga na. Nadala pa sa ospital pero nasawi rin kalaunan ang nakabulagtang lalaki. Kinilalang biktima na si Molan Villamor, 34 anyos. Base sa investigasyon, bago ang gulo ay nagiinuman sa isang kalsada ang grupo ni Villamor. Nagsimula ang alitan ng bastusin umano ng isa sa mga kainuman ni Villamor ang napadaang babae na si alias Mika. Medyo hindi maganda yung dating doon sa babae. Kung kaya nagsumbong siya sa kanyang magulang, at the same time pati yung iba pa niyang kamag-anak nagpunta para kumprontahin itong grupo ng biktima. Noon nga ay umiinom. Pero na-pacify din sila later on. Matapos nito, pumunta naman ang grupo nila Villamor sa kampo nila Mika para umano humingi ng tawad. Ang problema, sa gitna ng kanilang usapan, bigla na lang may nanuntok doon sa ating biktima. Sabay sumuntok at sumipa na rin yung iba pang ating mga sospek. Kasama na rin yung babae na di umano na bastos. Nasa kustodiya na ng pulis ang 4 na sospek, kasama si alias Mika. Habang pinaghanap ang isa pa, humiling sila na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ayon kay alias Mika, nagalit ang kanilang grupo dahil bukod sa pambabastos, ay minura siya ng isa sa mga nagiinom. Nawag lang po akong idol. Pagka-sit-sit po sa akin, tas sinabi po, ito, tas tinuro ako, tas sabi niya, ito, idol ko to. Tas hanggang sa, nasumagot lang po ako, tas bigla na pong nagmura yung isang lalaki. E di minura ko din po. Hindi rin daw si Villamor ang nambastos umano kay alias Mika, pero napagbuntunan na ito ng kanilang grupo. Sa sobrang galit din po, kasi isa rin po, tinawanan din po ako ng lalaki na yun eh. Depensa ng isa sa mga nanuntok kay Villamor. Dinepensa ko lang din po kasi sarili ko. Itinanggi naman ng mga kasama ni Villamor ang alegasyon ng grupo ni Mika. Todo hinagpis naman ngayon ang mga kaanak ng biktima. Hindi namin matanggap. Gusto po namin ng hustisya. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ni Villamor para matukoy ang eksaktong sanhi ng ikinamatay nito. Mahaharap naman sa reklamong murder ang mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Dahil din sa alitan sa babae, kaya't nag-amok at namaril ang isang lalaki sa Navotas City. Ang krimen nasa pulpa sa CCTV. Nasa Frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete.
Madaling araw kahapon nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa gitna ng Noche Buena ng mga residente sa barangay NBBN sa Navotas City. Sa kuha ng CCTV, kita ang biglang pagkaripas ng takbo ng lalaki may bitbit na shotgun sa isang eskinita habang hinahabol ng lalaking may bitbit din na baril. Hindi na nakuhanan ang sumunod na nangyari, pero ilang segundo lang. Bumalik ang ilang residente na may inaalalayan ng lalaki. Nadaplisan na pala ng bala sa ulo ang biktimang si Robin Dizalan, 20 anyos. Nagtamo rin ng tama ng bala sa hita ang isa pang hindi na pinangalan ng babaeng biktima. Sa investigasyon ng Navotas City Police, lumabas na away sa inuman ang ugat ng gulo. Bigla raw kumuha ng shotgun ng suspect na si Ruben Ilustrisimo at sinugod ang nakalitang kainuman. Nagpambuno raw ang dalawa, kaya nakalabit ni Ruben ang baril at tinamaan ang dalawang biktima. Ang pinag-awayan po nila is babae. Dito na raw nangyari ang habulan nang biglang tumakbo ang suspect. Nakatakas pa po siya and during the conduct of follow-up operation po ng Substation 4 and personnel po natin ng investigation na huli po yung suspect. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa News 5 ang suspect. Pero na-recover sa kanyang shotgun at 2 bala. Ligtas na ang 2 sugatang biktima. Pero mahaharap ang suspect sa kasong 2 counts of frustrated homicide at illegal possession of firearms and ammunitions. Pinaghahanap na rin ng mga pulis ang lalaking may bitbit din ng baril na nakalitan ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Arestado na ang suspect sa pagpatay sa kapatid ng madrasta ni Colleen Garcia. Ang biktima na pagbuntungan lang daw ng galit ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa construction site na ito sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, natuntun ng mga pulis ang construction worker na si Artondo. Suspect siya sa pagpatay sa kakauwi lang na OFW na si Canis Minica Seming. Si Tondo ay dating karpintero ng pamilya ng biktima. Base sa investigasyon, dating kasintahan ng suspect ang kasambahay ni Seming. December 20 nang pumunta siya sa bahay ng amo ng kanyang ex. Hindi niya kasi matanggap ang kanilang paghiwalay, pero wala doon ang kasambahay at ang among si Seming ang humarap kay Tondo. Dito na napagbuntunan ng suspect ang biktima at pinagsasaksak si Seming ng 26 na beses. Nakitaan din ang hematoma o pamumuo ng dugo sa kanang kamay ang biktima. Burst of emotion talaga ito, no? Kasi kung is isang fatal blow lang, mamamatay na ang tao. Ito is yung hanggang mapahupa niya yung galit niya. Nakuha rin sa Imbernal, malapit sa bahay ng biktima, ang isang army knife na inihinalang ginamit sa krimen. Nauna nang nanawagan ng hustisya ang aktres na si Colleen Garcia para kay Seming. Si Seming ay kapatid ng madrasa ni Garcia. Itinurn over na ng Mandaluyong Police sa Antipolo Police si Tondo para sa inquest proceedings. Bukod sa drug test, nakatakda rin siyang isailalim sa DNA testing para kumpirmahin kung tugma ang dugo sa crime scene sa dugo ng biktima. Posibleng maharap sa kasong murder si Tondo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Manila Northport, muling nagpalipas ng gabi ang ilang pasahero matapos madelay ang biyahe ng mga barko. Pati ang mga pasahero sa PTEX, oras din ang inihintay para makabili lang ng tiket. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sumalagpak na lang at natulog sa sahig ang ilang pasaherong inabutan namin sa Manila Northport Terminal na papunta sana ng Visayas at Mindanao kaninang madaling araw. Pati ang drop-off area ng Pantalan, puno rin ng mga bagahe at pasahero. Ayon sa pamunuan ng Manila Northport, ilang biyahe ng barko ang na-delay. May mga barko raw na kahapon at kaninang madaling araw pa dapat umalis. Pero naurong ang biyahe kaninang alas 6 ng umaga at mamayang hapon. Dahil sa mahabang delay, walang nagawa ang mga pasahero kundi magpalipas ng magdamag sa Pantalan. Si Juliet, uuwi na dapat ng Cagayan matapos mamasukan ng 5 taon sa Cavite. Kaninang madaling araw pa dapat ang alis niya, pero naurong mamayang hapon. Okay lang, kaya. Kaya naman po. Kaya magtiis. Hindi ko po ina-expect na ganito kadaming tao. Kasi alam ko pag December, 'di ba, tapos ng Pasko, wala nang Kaya nga pinaiwas ko ng December 26 para hindi na masyado. Pero siguro dahil sa panahon. Pauwi rin ng Cagayan si Eduardo na namatayan ng nanay. Di tulad ni Juliet, nalaman na lang niya na naurong ang biyahe ng barko pagdating niya sa terminal. Ito lang upuan. Ito nakalatag lang kami sa sa simento.
Ang hiling ko lang po sana kung maaari, kasi yung mga upuan, medyo kulang. Kulang talaga upuan, marami kami. Kulang yung upuan nila. Malawak yung facility, kaso lang yung upuan talaga. Bukod sa Pantalan, siksikan pa rin ang mga pasaherong pauwi sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ang ilan, mahigit 2 oras naghihintay sa pila. Ito yung pinakamahaba naming naranasan pong pila rito. Kahit na medyo gutom na, okay lang po. Taste na lang po para makauwi na rin po sa bahay namin. Sa sobrang dami ng pasahero, pinalipat sa second floor ang isang dulo ng pila. Ayon sa pamunuan ng PITX, umabot sa mahigit 104,000 ang tinatayang nasa terminal sa kasagsagan ng rush hour kahapon. Lampas ito sa daily average na 100,000 tao. Sa kabila nito, sinigurado ng pamunuan ng terminal na hindi fully booked ang mga biyahe kumpara nitong nakalipas na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Abiso po sa mga motorista, pansamantalang isinira ng DPWH ang northbound lane ng Rojas Boulevard EDSA flyover. Simula na ang road closure ngayong araw at magtatagal hanggang sa Sabado, December 30. Ang road closure ay para bigyang daan ang pagsasaayos sa nasabing flyover. Asahan na raw ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Maaari raw dumaan ang mga apektadong motorista sa EDSA flyover service road bilang alternatibong ruta. Binuksan na muli sa mga motorista ang Cannon Road sa Benguet. Yun nga lang, tanging light vehicles o yung mga sasakyan na 10 tonelada pababa ang pinapayagang dumaan dito. Hindi pa kasi tapos ang repair sa naturang kalsada. Pero nagpasya ang lokal na pamahalaan ng Baguio na buksan ito para maiwasan ang siksikan sa Marcos Highway ng mga paakyat ng Baguio. Punyo nang isara ang Cannon Road matapos gumuho ang slope protection sa bahagi ng Camp 6. May pahabol na dagdag singil sa produktong petrolyo sa pagtatapos ng 2023. Epektibo ngayong araw, 1 peso and 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Nasa 1 peso and 60 centavos kada litro naman ang patong sa gasolina, habang 1 peso and 54 centavos ang dagdag sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, tumaas ang presyo ng petrolyo dahil iniiwasan ng mga oil tanker na maglayag sa Red Sea. Dahil yan sa mga pag-atake ng grupong Houthi sa mga barko. Umaasa pa rin ang grupong Piston na papaboran ng Korte Suprema ang hiling nilang Temporary Restraining Order o TRO sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. December 21 ang maghain ng petisyon ng Piston sa SC. Sa gitna yan ang umiiral na transport strike ng grupo at ng Manibela. Bukod sa TRO, hiniling din ng Piston sa SC na ipawalang bisa ang kautusan para sa modernization plan at pag-anib sa mga kooperatiba. Nauna nang sinabi ng LTFRB na hindi nila palalawigin ang deadline sa consolidation o pag-anib ng mga tsuper at operator sa mga kooperatiba sa December 31. Umakyat na sa 28 ang bilang ng mga fireworks-related injuries. Kaya ang mga ospital naghahanda na sa mas marami pang mapuputukan habang papalapit ang bagong taon. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Nakahanda na ang mga pamputol ng buto gaya ng medical drill na ito at bone cutter sa Jose Reyes Memorial Medical Center. May modelo din sila ng isang kamay na may mga nakatusok na alambre at mga puto na daliri. Ganyan daw ang sasapitin ng mga masasabugan ng paputok ngayong Pasko at sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya naman paulit-ulit na pakiusap ng pamahalaan, iwasan ang pagpapaputok lalo na ang mga ipinagbabawal na. Ipinakita pa sa amin ng orthopedic kung paano nila inooperahan ang mga pasyente. Ang kamay po ng pasyente ilalapag po dito habang nasa operating room. Tapos para mas madali po namin maoperahan yung kamay ng pasyente. Para po nakalatag yung kamay ng pasyente. Then ito po yung medical grade po na drill na ginagamit po namin para po magpasok ng mga alambre katulad po nito. Kung gusto po namin na yung buto ng pasyente, ibabalik po, ipagdudugtong po ulit. Gagamitan po namin ng mga alambre or mga bakal na katulad po nito. Pero kung di na kayang masalba ang daliri gaya nito, itong bone cutter na ang gagamitin sa pasyente. Simula kahapon, 4 na dito sa ospital ang nasampulan ng mga ito. Isang babaeng 49 na taong gulang na naputukan ng kwitis at 3 minor de edad. Bukod sa mga naputukan, binabantayan din ang mga naaksidente dahil sa pagmamaneho ng lasing.
We have received multiple motor vehicular accidents ngayong Christmas season. Madami din nga dahil lasing yung mga driver or unfortunately yung iba na dadamay lang dahil nga sa reckless driving. Meron ding nasobrahan ng kain ngayong Pasko. Uso din ngayon high blood, hypertensive emergencies. Payo ng mga doktor sa mga mapuputukan. Nasa bahay po, linisin po yung sugat ng clean na water. Tapos, diretso na po yun sa parang yung linis lang po ng sugat para lang po sure na wala na pong firework na active dun po sa sugat. Nagbabalita mula sa frontline. Jenny Dongon, News 5. Mahigit 100 inmates mula sa iba't ibang kulungan ang pinakawalan ng Bureau of Corrections bago magpasko. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., magandang pamasko ito para sa ating mga kapatid. Sa unang pagkakataon daw kasi ay maraming pamilya ang muling mabubuo. Sa kabuuan, umakyat na sa mahigit 1,000 ang pinakawalan na inmate ngayong Disyembre. Nasa 200 inmates pa ang palalayain ng Bucor bago matapos ang taon. Hindi tumigil sa pambobomba ang Israeli forces sa Gaza kahit papasko. Kabilang sa mga pinulbos nila ang isang refugee camp. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Halos mapulbos ang buong refugee camp na ito matapos ang airstrike ng Israel sa Central Gaza ngayong Pasko. Walang natirang gamit at ari-arian ang mga nakaligtas. Sa huling tala ng mga otoridad, umakyat sa 78 ang patay sa refugee camp. Itinuturing itong isa sa pinakamadugong pag-atake sa halos 3 buwang bakbakan ng Israel at Hamas. Ayon sa mga residente, nagsimula ang pagpapaulan ng bomba ng Israel ilang oras bago maghating gabi. Saka nagpatuloy ito hanggang araw ng Pasko. Paliwanag ng Israeli Army, nire-review na nila ang aksyon ng kanilang tropa sa refugee camp. Pagdidiin nila, ayaw nilang madamay ang mga sibilyan sa giyera kontra Hamas. Pero pilit ginagamit ng grupo na human shield ang mga residente. Sa pagtindi ng opensiba ng Israel sa Hamas, nagkaroon ng talakayan sa telepono si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Joe Biden. Nakipag-usap daw si Biden kay Netanyahu na magkaroon ng tigil putukan. Pinabulaanan niya ng US President. Sinabi ni Netanyahu na hindi sila atras kontra sa Hamas kahit gaano pa katagal ang abutin. Sa mas pagtindi ng Israel-Hamas war, kinansela na ang mga pagdiriwang ng Pasko sa ilang bahagi ng Bethlehem sa West Bank. Itinuturing ang Bethlehem na isa sa pinakasagradong lugar ng mga Katoliko. Heto pang isang gyera sa gitna ng Pasko ang nagpapatuloy na bakbakan ng Russia at Ukraine. Kamakailan lang nang masira na magkabilang kampo ang kani-kanilang mga imbakan ng armas at bomba. Sa Christmas message ni Ukraine President Vladimir Zelensky, sinabi niya sa kanyang mga kababayan na tatalunin ang aniyay evil na Russia. Sa kanya namang Yuletide message, sinabi ng Santo Papa na nagdadalamhati siya para sa mga biktima ng gyera, partikular na ang kaguluhan sa Holy Land, ang Bethlehem. Paalala ni Pope Francis, kapayapaan at pagmamahal ang tunay na diwa ng Pasko. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Maaksyong pamasko ang hatid ng San Miguel Beerman at Ginebra Gin King sa Pinoy fans kahapon. Kapwa pasok na rin sa quarterfinals ang dalawang koponan matapos manalo. Nasa frontline na balitang yan si Justine Punsalang. Kahit malamig ang simoy ng hangin ngayong Pasko, taliwas ito sa naging atmosphere ng laban sa dalawang Christmas games ng PBA Commissioner's Cup. Sa unang laro, maagang na kontrol ng Phoenix Fuel Masters ang laro kontra sa San Miguel Beermen. Pero pagdating ng fourth quarter, nag-init ang Beermen sa pangunguna ni Terence Romeo. Nagpakawala ng 11-3 run ang San Miguel sa simula ng huling yugto. Ang final score, 117-96 para sa SMB. Top scorer para sa Beermen ang import na si Benny Boatwright Jr. matapos magtala ng 26 points at 16 rebounds. Pero nagsilbing X-factor si Romeo na kinobra ang 15 sa 22 puntos niya sa huling yugto. Dahil dito, pasok na sa playoffs ang San Miguel na hawak na ngayon ang 6-3 win-loss record. Pinutol din ng panalong yan ang 6-game winning streak ng Phoenix na bumaba sa 7-2 ang standing. Our goal was to get to the top four, and I think we're closing on that. Difference about Ivan and Benny has
3-point shot, which makes the floor bigger for everybody. Nasa mind ko talaga na mag-aggressive, so yun talaga yung mga shots ko. Credits talaga sa mga teammates ko kasi yun nga, every time na nasa akin yung bola and then tinatry ko na mag one-on-one or mag-create, nagko-collapse sila. Samantala, pasok na rin sa quarters ang sister team ng Barangay Ginebra Gin Kings. Iyan ay matapos silang malusutan ng TNT Tropang Giga 86-78. Matindi ang naging palitan ng tirada ng dalawang kuponan kahit na hindi naglaro ang important tropang si Ronde Hollis Jefferson at kapitang si Jason Castro. Pero mula sa 79-76 na score sa fourth quarter, pumuko ng dalawang magkasunod na tres si Scottie Thompson para sa Ginebra. Ito ang tuluyang nagpapanalo sa kanila sa laro. Iyan ang ika-6 na panalo ng Ginebra, sapat para maselyuhan nila ang pwesto sa quarterfinals. Target na nila ngayon ang top 4 at makaagaw ng twice-to-beat advantage. Samantala, nalaglag sa 4-5 ang standing ng TNT. Kumamada ng 22 points, 10 rebounds, 6 assists at 2 steals si Christian Standhardinger para sa Gin Kings. Except for, Scottie taking over down the stretch and making a couple of big shots, the game was basically a toss-up. Because this is basically playoff basketball. We're coming to the end of the eliminations and all the games are so important. Sa ngayon, pahinga muna ang PBA sa nalalabing mga araw ng taon. Babalik sa 5 ng Enero ang liga para sa laro ng Blackwater Bossing at Northport Batang Pier. Susunod dyan ang bakbakan ng Rain or Shine Elasto Painters sa TNT Tropang Giga. Minamata ng 4 na teams na yan ang magandang simula sa taon. Parehong sa Smart Araneta Coliseum gaganapin ang mga larong iyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Nagsalita na po ang aktres na si Francine Diaz tungkol sa pagkakadawit niya sa hiwalayan ni senior high star Seth Fedalin. Sa kanyang Instagram live, nilinaw ni Francine na wala siyang kinalaman sa hiwalayan ni Seth at Andrea noong 2021. Pinabulaanan din ni Chin ang chismis na sinugod siya ni Andrea sa dressing room dahil dito. Pero inamin niyang tinawagan siya ni Andrea at galit daw ang aktres. Dagdag pa ni Francine, marami siyang gustong sabihin pero may isa lang siyang nais linawin tungkol dito. Wala akong inahas, wala akong nilandi, wala akong inagaw. Malinaw? At kung ano ang nakikita niyo sa amin ni Seth on cam, ginagawa lang namin ang trabaho namin. Wala pang komento tungkol dyan si Andrea. Sa kabila ng pampabatikos na kanyang natatanggap, dumipensa naman si Francine para kay Andrea. At ngayong patapos na ang 2023, may hiling din ang aktres. Sobrang tagal na nung issue. Iwanan nyo na yun dun, iwanan natin yun sa taon na to. Hindi ako nag-live to encourage na i-hate nyo yung tao, to hate Blythe. I mean, she's receiving so much hate na ngayon. Sana, wag naman. Attention Bunnies! Inilabas na po ng K-pop girl group na New Jeans ang kanilang remix album. Mapapakinggan na sa streaming platforms ang 12 kanta sa New Jeans Winter Mix. Kasama rito ang remix ng ilan nilang hit songs gaya ng OMG, Attention, and Hype Boy. Mapapakinggan din dito ang instrumental versions ng ilan pa nilang kanta. Oh my God! Naman! Ang galing naman ng New Jeans. Grabe. At ang babata din ng mga New Jeans members, ha? Yes. Yung iba parang 16 lang, 17, parang ganon. And they were here last time, yung sa ano. Oh yeah, that's right. Tama. Ay, talagang silang dalawa yung nag-usap tungkol sa K-pop na nag-iingat. Alam mo, they were here last time. Wow! Kala mo may ambag. Oo, they were here legal naman eh. Mga kumari ko talaga. Pero mamaya, sa legal ba to? Panahon na naman ng bigayan ng pamasko. Pero mga ninong at ninang, mas say nga ba, laban sa makulit na magulang ng kanilang inaanak? Bale, yung mga magulang, mas agresibo sila, no? Ipaliliwanag sa atin yan ni Attorney Buko. Sa sa legal side naman, kasi napag-usapan natin isang araw, yung role naman ng magulang sa pagpili ng mga ninang. Diba? Pero eto pa, meron pa tayo para sa mga magulang pa rin, sa panyang kapatid, hindi pangkaraniwang pagsasama. Posible nga ba? Kwento ng LGBTQ+ na parents na tinaasan ng kilay ng marami, tunghayan natin. At sabi ni Doc, naramdaman mo bang medyo
Bumigat ka. Ngayong holidays. Oo, sobra. Naku po. Pag-usapan natin ang holiday weight gain at kung paano ito matutugunan. Yan, aabangan ko po yan. Personally, mga kapatid, huwag kayo aalis. Magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo ang Good Morning, Kapatid! Good morning mga kapatid! Kaliwat ka ng Christmas parties na ang pinuntahan mo. Lagi pang may bigay na spaghetti at iba pang handa ang kapitbahay mo. Paano ka ba magda-diet kapag Pasko? Ang hirap po talaga. Pag-usapan natin yan sa Sabi ni Doc. Mga kapatid, tuloy-tuloy na ang handaan hanggang sa bagong taon. Pahirapan na naman tuloy magbalik alindog program. Ang sabi ni Iris Molinos, Doc, tip naman po dyan about sa nutrition ngayong Pasko para healthy pa rin ang pangangatawan pagpasok ng 2024 at para hindi ka lumobo pagbalik sa work. Ang sabi ni Doc Iris, mayroon tayong tinatawag na holiday weight gain. Ayon sa mga eksperto, ang average na weight gain lamang tuwing holiday season ay 0.2 hanggang 2 pounds. Wala pa itong 1 kilo, pero nagiging problema lamang ito kapag nadadagdagan pa ng 1 o 2 pounds hanggang sa maipon na at mauwi na sa obesity. Mas mataas ang tsansa ng mga overweight or obese na mas lalo pang magdagdag ng timbang, kaya mas at risk sila sa iba't ibang klase ng mga sakit. Maaari silang magkaroon ng type 2 diabetes, high blood pressure, heart disease, stroke, fatty liver issues at breathing problems. May mga pamamaraan naman para maiwasan ito ngayong Kapaskuhan. Una ay huwag mag-skip ng pagkain lalo kung pupunta sa handaan para hindi gutumin at mapakain ng marami. Pangalawa, iwasan din pumwesto malapit sa kuhaan ng pagkain dahil mas mahirap pigilan ang pagbabalik-balik para kumuha ng handa. Maghinay-hinay rin po tayo sa mga pagkain ng mga matataba, mamantika at matatamis sa pagkain. Mataas din ang risk ng cancer sa mga inihaw na karne dahil sa heterocyclic amines na nabubuo mula sa sunog ng muscle proteins. Pero kinakailangan naman ng sobrang dami na makain mo nito para mangyari ito. Meron ding mga cancer-causing chemicals mula sa mga usok na dulot ng uling. Ang sobrang alak naman ay makakaapekto sa ating liver, sa ating kidneys at sa ating heart health. Kaya naman, mas mainam na mas enjoy na lamang muna natin ang mga prutas at gulay para makakuha ng extra nutrition. Pwede rin po namang kumain ng karne at iba pang mga pagkain basta in moderation. Bukod sa kainan, ang holiday rin po ay panahon ng mahaba-habang kwentuhan. Paalaala lamang po na ang pag-upo ng higit 8 hours a day ay maaari magdulot ng hindi magandang epekto sa ating kalusugan. Kaya mas mainam na ang pagchika ay gumagalaw-galaw kahit kada 30 minutos. Sulitin ang holidays mga kapatid, maging aktibo at mamasyal kasama ang mga pamilya. Tama na minsan lamang kada taon ang mga ganitong handaan pero huwag pa rin po nating abusuhin ang katawan dahil ang masamang epekto nito siguradong dadanasin natin ng pangmatagalan. Ang bati ni Doc, maligaya at malusog na Pasko at bagong taon po sa inyong lahat mga kapatid. Maaari pa rin po kayong mag-ask Doc Dex sa aking Facebook page o sa page ng Good Morning Kapatid. Gwapo ni Doc Dex. Pogi-pogi. Ano, committed na siya. Committed na. Very good, Doktor. Good boy. Okay. So, ako alam mo, may trick dyan. Kasi syempre, hindi ka talaga makakaiwas sa mga imbitahan nung pagpunta. Pero ako, Mommy Chicks, ang lagi kong ginagawa ay nagdadala ako ng water jug. Kasi may nagsabi sa akin na napakatalino kong friend, ang sabi niya, kadalasan daw, hindi ka naman gutom. Uhaw ka lang. AKA Justin Quirino. So, that is something I say. Yeah, sabi mo talaga sa akin na parang, alam mo ba, na sabi niya, usually hindi ka naman talaga gutom, uhaw ka lang. So, to avoid then eating excessively, kasi yun ang sabi naman ni Doc, na okay kumain, wag lang OA. Diba? Kasi minsan gusto mong kainan lahat. Pagdating ng executive check-up mo ng January, patay na. Alam na natin, diba? So, inom-inom ng tubig. So, isa pang trick dyan, imbes na kumain mismo, tikim-tikim lang. Parang may deprive, di ba, yung sarili mo? So, for example, gusto mo ng konting lechon skin, sige, go lang. Pero wag yung buong plato, di ba? Hindi naman
naman kailangan na buong plato. Tikim-tikim lang. Tsaka diba they said, ano ka raw, imbes na malaking plato ang gamitin mo, platito. Tama, Platito. narinig ko rin yan. Para mukhang punong-puno, pero maliit, diba? Gusto ko yung isang tip ni Doc Dex, sabi niya, lumayo kayo sa buffet table. Lumayo mismo. Bakit? Yung gusto ko seating arrangement. Pero para effort na bumalik-balik. Ay, totoo. Para, syempre, mababawasan siguro yung pagbalik. Kung talagang concern ninyo na ayaw nyo mag-overeat, di ba? Although, ang saya nga pagka nandun, di ba? Or, aabutin mo. Hindi lang yun, Mami. Papaano kung ako yung tipo na malayo ako sa buffet table, so isang katutak yung kukunin ko, dalawa. O di ganun din, di ba? Ganun. Well, yun na nga. At kung hindi ka nababalik, kung yun ang habol mo, kung yun na nga, conscious ka sa kinakain mo. Pero ang sabi din naman ng marami, malapit na naman mag-New Year. Yun na lang yung New Year's resolution. Mag-enjoy ka na lang ngayong Kapaskuhan. Meron din naman na talaga naglalaan sila ng mga 2 linggo na, hey, forget na yung mga diet na yan. Dahil, di ba, I worked hard during the year. Mga ganyan. Kinaya ko lahat ng mga problema. Eto ang time ko na mag-celebrate, di ba? Hayaan niyo ako. Meron din mga ganun. Pero, pagdating ng January, ayan na, pwede nang kailangan din nyo rin panindigan at panagutan yung ginawa niyo. Tapos of course, mag-exercise din tayo. Yes, pwede naman. So kung mamimiesta ka, maglakad ka. Ayun. Maglakad ka sa buffet. Maglakad ka, pag ganun-ganun ka. Hindi, pero totoo yan, parang I think movement, ang laki talagang bagay niyan. At kung may mga anak po kayo, habulin ninyo. Tingnan mo, ang sarap. Oo. At yung mga aso. Oo, that's right. Tama. Kasi hindi pa natin na-cover yung dessert. Di ba, lechon pala yung pinag-usapan natin. Pero yung mga dessert, dyan din naglalabasan kapag Pasko. Naku, yun yung weakness ko, yung Pasko. Ako rin. Yung mga desserts. Dessert ako talaga. Pwede akong hindi kumain ng ibang bagay, basta dessert. Kaya yung mga diabetic po dyan, dahan-dahan tayo. Yun nga. Saka, Mami, yung inom, mahirap din yung inom. Kasi marami akong kilala na hindi masyadong kumakain, pero umiinom. Basta sobra-sobra, masama talaga. Ayun talaga yun Ito din yung problema, kapag umiinom ka, yung inhibitions mo, bumababa din. Diba? So pagkatapos mo uminom, baka mag-fast food ka pa, kakain ka pa na mas marami, dahil parang, sa pananaw mo, parang, bahala na. Nasa state ka na ganyan Tingin ko pwedeng ganito gawin nyo. Kausapin niyo yung si BFF nyo, si Mare, or kahit yung asawa nyo. Sabihin nyo, deal tayo. Ikaw ang magpupulis sa akin, ako magpupulis sa'yo. Parang papansinin mo yung mga kinakain ko, papansinin ko yung kinakain mo, para bubulangan na lang kita na, parang pangatlo mo na yan. Tama na, di ba sabi mo sa akin, ikaw magre-remind sa akin. Baka maganda yun kung merong parang taong nagpapaalala sa'yo at nanonood sa'yo, mas conscious ka rin. Kasi para rin naman sa ating May tip ako sa inyo na nag-work talaga. Ito ay sinabi sa akin ng isa pang artista na sabi niya, ate, kung gusto mong pumayat or gusto mo na mabawasan yung timbang mo at mas maging conscious ka sa kinakain mo, magdamit ka na nakikita mo yung braso mo or yung legs mo. Or parang kasi pag nakikita mo nga naman, pero kasi pag maluwag ka magdamit, parang iniisip mo, okay ka pa. Hindi mo nararamdaman. Hindi mo nararamdaman. Pero maganda to trick the mind na parang, kasi nga naman, it's not just about your appearance, but also, pag lumalaki ka kasi, bumibigat ka, nahihirapan yung likod mo, or kadalasan kasi pag bumibigat ka, dyan din yung cholesterol, yung sugar. So, hanggat maaari talaga, mas maging conscious lang tayo. Kunwari, kung single ka, wala kang asawa, wala kang BFF na magpupulis sa'yo, ikaw mismo, magkaroon ka ng disiplina sa sarili. Kasi ikaw pa din talaga yan. True. Totoo. Kapag ayaw mo na yung itsura mo, alam mo? Sige na nga, hindi na ako kain nung... Hindi, tsaka ang gastos pagbibili ka na naman ng bagong damit. Oo nga. Di ba? Yun din. Ang gastos, so totoo, damay-damay talaga. Pero eto na nga, imbis na timbang po, dagdagan pa natin ang happiness this Tuesday tulad na lamang po ng bumubuhos na selfies ng ating mga kapatid. May pa-hi! Ay, cute! Hello! Ay, hanggang! Ayan na, hindi naman ang mga hanggang. Cute na nakikisim sila kahit di natin sabihin, di ba? Ay, cute niyo. Ay, napaka-cute. Good morning, mga kapatid! Saya! Cute.
cute. Oh, at Well, wala nang entry ng mga taga TV5. Oo, kasi na sila kahapon. Napagsabihan na. Bukas daw. Happy watching lamang po sa lahat ng ating mga kapatid na nagsiselfie at groupie dyan. Ipadala lamang po yung mga selfie. Pwede pa. At isama nyo na rin pang location nyo, syempre. At baka kayo na ang manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Okay, Justin, back to you. Thank you, Dimples. Ito, mamaya, magpapasiklab ng talento si Team Payaman. Yo! Kasama ko ang banda, Ino, live! At sa Legal Bato, linawin natin pamimigay ng pamasko ng mga ninong at ninang sa mga inaanak. Obligasyon nga ba? Yan at ang issue, pagbibigay ng aginaldo. Pag-uusapan natin yan from the legal standpoint naman. Kasama si Attorney Buko. At sa Payong Kapatid, LGBTQ+ parents, paano nga ba itinataguyod ang kanilang pamilya sa kabila ng mga pangmamata? Huwag na huwag po kayong aalis. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nang mas uminit ang ating damdamin, haplusin at agad, ramdam na ramdam bawat sandali. Tayo magkasama, di nakakasawa. Alam naman natin lahat na mahirap nang baliin ang nakasanayan. Tulad na lang ng isang LGBTQ+ couple na kaliwat kanang pamamata ang natatanggap dahil sa kakaibang setup ng kanilang pamilya. Narito ang aming Payong Kapatid. Babae ang ina, lalaki ang ama. Yan ang nakasanayan nating istruktura ng pamilya. Pero mayroon ding mga pamilya na hindi pangkaraniwan. Gaya na lang ng binuo na LGBTQIA+ couple na sina Jeroma at Adrian. Sa simula talaga, parang nagulat sila. Kasi, kumbaga kami mga bakla noon, ang pangarap namin maging beauty queen, magparetoke, mga ganon, mag-Japan, ganyan. Tapos sa isang iglap, sa mabilis na pagkakataon, parang nag-iba. Mabilis na nahulog ang loob ni Jeroma sa kanyang partner na isa namang lesbian. Mas madalas na ako yung gumagawa ng gawain ng pangnanay. Tapos yung mga pang mabibigat na trabaho, especially mga buwat-buwat, ganyan, pang mga construction sa kanya kasi wala akong alam dun. Hindi lang silang dalawa ang naging mainit sa mata ng ibang tao. Madalas ding tuksuhin ang kanilang mga anak, lalo na nung bata pa ang mga ito. Naglalaro, nagkakapikunan. Ang asar na ngayon dun sa isa. Ano, papa mo bakla, mama mo tomboy, yung mga ganon, habang naglalaro. Tapos, dahil nga nakasanayan na nila, ginausap namin na, sabi ko, wala namang masama dun. Umabot sa sakitan kasi nga, pinagtatanggol kami. Tapos, ano na pala siya, multiple times na pala siya nangyayari. Late na lang din namin na-discover. Kaya in-explain lang namin. Sabi ko, kung makikipag-away ka, wag yung physical. Kasi, hindi mo naman kasalanan na hindi ka dapat naaapektuhan dun sa sa sitwasyon na iba kasi, unique kasi yung sitwasyon natin. Napapansin na rin nila na tila may mga anak silang nakakuha ng katangian nila. Yung lalaki naming isa, parang may future. Tapos ginagawa na lang naming katatawanan dito. Tapos inaasar din ng mga ate. Yung isa naman naming babae, yung pangatlong babae, medyo siga din kasi parang eto. Nahayaan namin. Ang usapan kasi namin dun, hayaan natin kung ano't ano man hindi pa naman namin alam kasi mga bata pa, kung ano't ano man, hayaan natin sila yung mag-explore sa nila. May payo naman ang ating eksperto tungkol dito. Kaya pag merong confusion among the roles, doon talaga pati yung domino effect sa mga bata. Kasi who provides who? Who provides which? Pwedeng magdoble sometimes, lalo na yung mga material things. Pangalawa, yung psychological needs ng bata, pati yung spiritual needs ng bata. Sino magpo-provide sa kanilang dalawa, no? The more you know and understand your title and job description, the more you can do your job well. Same with
within the family. Be a productive member of the society. Dapat kayo mismo mag-asawa, productive kayo. Yung bang may pinakikinabangan yung mundo sa inyo. Ay, naku. Basta ako gusto ko maging friend si Jerome Diba at si kayo? Adrian. Kaya- Nakakatawa si Adrian tsaka si Jerome talaga Parang sa mga anak. saya-saya ng pamilya Oo, nila. yun yung pagbabasihan mo, yung parang ako lang to, ewan ko Yeah. pero yung parang secondary yung kinakalimutan mo yung kanilang gender identity, yung gender preferences. Tao lang na ang sasaya nila na nagmamahalan. Parang yun ang tumatak sa akin. Kanina nga, nung nanonood tayo, ang tanong natin, anong kaso? Oo. Anong mali, di ba? Anong problema? Kasi kung tutuusin naman, kahit paano pa nila ina-identify yung sarili nila, pero pag nakita mo naman yung pamilya nila ngayon at yung kung gaano sila kasaya at wala namang confusion sa roles and responsibilities nila. At yes, go sige, ahead, go. Mami. Hindi, ang importante lang is mabubuting tao sila. Diba? More than anything, kahit ano pa man yan, at the end of the day, and they're raising good children. Kita mo naman din sa video na mukhang masasaya naman talaga. At saka ako talaga, pagdating sa mga ganyang bagay, wala tayong responsibilidad i-explain sa mga tao bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin para sa mga pamilya natin. As long as wala tayong nasasaktan. Kasi iniisip ko palagi, bakit nga ba tayong hilig-hilig nating magkaroon ng say sa lahat ng bagay? Yes. Parang, di ba no? Parang kahit di ka tinatanong, sasabihin mo. And minsan, hindi natin naiisip na meron yung epekto hindi sa mga magulang, kundi sa mga anak. Pero, dun sa nakita kong video kanina, ang ganda dahil sa sobrang pinuno ng mag-asawa, yung tahanan nila at mga anak nila ng sobrang pagmamahal, walang puwang para sa hate. Nakita mo, kahit na gina-judge sila or meron sila sabi sa kanila, walang puwang yung mga puso nila, nagsasayaw sila. Wala kang makita talaga na problema. And I think tayo bilang mga magulang, pag magulang ka na, ang responsibilidad natin ay hindi para sa ibang tao sa labas ng tahanan, kung hindi yung mga taong pinapalaki natin sa loob ng bahay natin. So, ang ganda ng fluidity na pinakita nung pamilya, na hindi sila nare-restrict ng gender roles, yung nakasanayan nating gender roles. Nakita mo yung tatay nakikipagharutan. Magandang nakikita yun ng mga bata, di ba? Yung nanay din, marunong sa gawaing bahay na yung kadalasang ginagawa ng mga tatay. So, at least, nakakasanayan nila yung ano yung labas doon sa nakikita nila sa labas ng bahay nila. Dapat ganito yung tatay, dapat ganito yung nanay. Hindi sila nakakahon. Yun, ang galing nung hindi nakakahon. Yung dad ko ganun. May dad ko Diba? Hello, Daddy. Hindi, actually, pero sabi mo nga, this is something na hindi na, parang mas marami na ngayon ang mas komportable na ipahayag yung tunay na pagkatao nila. Pero, sa kabila nun, dahil nga nakasanayan, yung iisipin natin kung bakit meron pa rin yung naiilang or hindi sanay, ibabalik mo rin yan sa, sa magulang nga na ang iniisip lang ay yung kapakanan ng kanilang mga anak. Kung minsan, pagka nagpapakita na ng ibang, let's say, yung identity nila is not conforme dun sa kanilang gender, meron mga magulang na nag-worry na natatakot na para sa kanilang anak dahil alam nila kung paano maghusga ang lipunan. So kaya din sila kuminsan nagre-react na malaki, hindi nagiging supportive, kinakagalitan yung mga anak, 'di ba? Dahil gawa din ng takot nila para sa anak nila. Sa mundo. Kasi yun na nga yung the need to conform, yung kailangang umayon sa expectation ng lipunan. Ang lakas nun eh. And kung magulang ka, matatakot ka para sa anak mo. Kaya yung iba, di ba, pipilitin, face lang yan. Or magbabago ka rin paglaki mo, yung ganyan. So yung siguro, yung need na kailangan natin talagang maging mas maalam at mas aware sa kung ano talaga yung gender identity. Na hindi po yan pinipili, hindi po yan pwedeng palitan. Hindi ka pwedeng magdesisyon na palitan na lang. Kaya yung suporta ng pamilya ng mga magulang at natin sa ibang tao na kakaiba sa atin, hindi lang sa loob ng bahay nyo, sa loob ng tahanan, sa labas din dapat complete. Tama. So yun, awareness at mas maging open ng ating mga isip at utak. Lalo magte-2024 na nga naman. Ang panahon na po. Tama ka dyan. And of course, ito naman po, sa Legal Bato, ang reklamo ng mga ninong at ninang na pinipilit na magbigay ng pamasko sa kanilang mga inaanak. Isa-isahin natin yan. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Isang araw matapos ang Pasko, ito na, tuloy-tuloy pa rin ang hingian ng aginaldo ng mga inaanak. Walang tigil yan, baka hanggang bagong taon, ano? Hanggang 6 kings. Hanggang 3 kings. Hingian ng mga ninong at ninang. Pero paano kung imbis na inaanak mo, ang gigil na gigil sa pamamasko, mga kumare at kumpare mo ang walang awat sa paniningil. Yan at ang iba pang ninong at ninang problem, sagutin natin sa Likal Bato. Mars, pupunta kami sa bahay nyo dalhin ko inaanak mo. Mars, pasensya na. Naka-out of town trip kasi ako this holiday break. Message na lang kita pagbalik namin. Ganto na lang, uutang na lang kami ng damit para sa inaanak mo. Tapos, ikaw na lang magbayad. Grabe naman Mars, bigla pa ako nagka-utang. Attorney, yung pagpasa ng utang na hindi naman ikaw ang gumamit, legal ba to? Hindi po yan legal. Ang utang ay dapat bayaran ng taong umutang o nakinabang dito. Hindi maaaring ipasa ang utang sa iba nang walang consent o pahintulot ng paglilipatan. Ang tawag po dito ay novation o assignment of loan. Hindi po ito legal kung walang pahintulot ng sasalo ng nasabing utang. Attorney, niregaloan ako ng ninang ko ng branded na bag. Ginamit ko papuntang abroad. Pero pagdating ng airport sa abroad, hinarang ako ng custom dahil peke raw to. Pwede ba akong hulihin sa ibang bansa kung mapatunayang peke ang bag ko? May mga bansa na mahigpit ang batas laban sa peke o counterfeit na mga gamit kung saan krimen ang pagdadala nito. Kaya maaari kayong arestuhin at kumpiskahin ang peking gamit na dala ninyo. Ang counterfeiting o pamimeke o paggamit ng mga peke na gamit ay paglabag sa trademark o intellectual property rights ng mga kumpanya na may-ari ng mga brands na ito. Kaya maging mapanuri at araling mabuti ang mga batas o panuntunan sa mga bansa na inyong pupuntahan. Attorney, may ninang ako sa City Hall na head ng isang department. May paglabag po ba sa batas kung sakaling malaman na ipinasok niya ako ng trabaho sa City Hall? Labag po ito sa batas. Ang tawag dito ay nepotism. Ayon sa Book 5, Title 1A, Chapter 8, Section 59 ng EO 292 o yung Administrative Code of 1987, ipinagbabawal ng batas ang pag-appoint, pagrekomenda o paglalagay sa isang opisina ng inyong kamag-anak within the third degree of consanguinity or affinity. Ito ay paglabag din sa Section 79 ng Local Government Code na nagbabawal din ng nepotismo. Dito naman hanggang 4th civil degree of affinity or consanguinity. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Huwag naman gawing bayad utang ang mga ninong at ninang. No? Parang hirap naman natin. Ang level na yun. Oo. Sino kinay? Hindi ko kaya kasi may gumagawa pala, no? Mabibigla ka. Alam mo, bakit ba hindi ko pa naisipan yan? Baka maisang gunil na ako kay Attorney Buko. Pero alam mo, sobrang interesting ng mga narinig natin. Gusto ko rin yung tungkol sa nepotismo. Kasi di ba kadalasan, yung ano, ang tawag doon, yung parang, may tawag dyan yung parang, pag-compare, yung parang, kumpare yung inaanak mo, yan naman. And kadalasan, di ba, medyo guilty ang maraming magulang dito, ha, na kinukuha mo, ninong-ninang, yung mga nasa pwesto. Yes. Kasi iniisip mo, mailalagay yung anak mo, pero bawal pala yun. At ang layo, hanggang 4th degree, Of civil. Civil, oo. Kasi yung tanong natin kanina, bakit ganun, ninong-ninang hindi mo naman blood relative, oo, tama. Pero ito, matanong ko sa inyo, pag ninong at ninang, ano ba dapat ang tamang diskarte na lang? Ayan, para hindi na umaabot sa puntong ibabayad utang pa yung ibibigay mo sa inaanak mo. Ano ba, Mami? Di ba napag-usapan din natin yan nung isang araw? Nasa magulang din yan kung sino yung pipiliin mo at kung bakit mo pinipili yung magulang. So sana yung tamang rason di ba? Yun nga yung mai-inspire yung bata, ganyan. Pero, yun nga, ikaw, ilan na inaanak mo, Jess? Nako, marami na. Pero meron kaming grupo ng mga ninong at ninang na napagkasunduan namin, educational plan. Ambagan! May grupo kayo. Ambagan, oo. Ano, Facebook page ba yun? Hindi, mga kaibigan kasi, magkakaibigan na. Tapos kayo yung mga ninong at ninang ng isang bata. Oh my God! Cute nga Educational plan. Nag-contribute to start. Para ambag-ambag kayo. Ikaw, teka, curious ako, ilan na inaanak mo?
Ay naku, marami po. Oo. Pero ako kasi, yung rule ko sa mga ninong-ninang ng mga anak ko, ganun din. So, hindi mo ako maasahan mabigay ng regalo. Kasi ako talaga, ang ine-expect ko sa mga inaanak ko, ay lalapit sila sa akin pag kailangan na nila yung mga pwede kong ibigay. So, hindi siya sa akin parang yung every year nakikita ko sila. Hindi. Alam ko kung sino sila. Binabantayan ko sila, kinakamusta ko. Kasi ang pagiging ninong at ninang naman, hindi yan dapat na focus sa pagiging material na bagay. Hindi yan sa akin, hindi ganun dapat. Kasi natuturuan patuloy yung mga batang maging materialistic. O humingi ka ng ano sa ninang mo. Ito na yung ampaw. May envelope na dala. Paano yan siya? Okay naman yan. Pero wag lang makasanayan. Magsanayan. From time to time. Bakit may drawing Ang yan? gandang paalala. Mula kay Dimples. Ipakita nyo kasi yung drawing. Rap, tapos may drawing. Ang dami yung time talaga, ikaw ha? yung Mama Dims yun. Nakakatakot naman. Parang maitim yung Guys, sorry po kasi meron ditong pa-whiteboard marker to si Isay namin. Ako na, okay na po. Sige, rap. Okay na, rap na daw. Sige, sige. Ito na. Mga kapatid, sa aming pong pagbabalik tulad ng hangin, tayo kanilang tatangayin gamit ang kanilang musika. Makikijam po sa atin ang OPM, Alternative Pop Band, Ino, live na live! Tuloy-tuloy lang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning, kapatid! Kaya
sabay ng unos. Ako yung tangayin. Ako'y yakapin sa kunang iyong dala. Di mapapawi aking nadarama. Tulad ng hangin sa akin kay umihip, kasabay ng ulos. Ako yung tangayin. Umaga at gabi, o aking sinta, hawakan mo ang aking kamay. Wag na wag kang hihiwalay, o aking sinta. Napakahusay. Mga kapatid, sina Dylan, JR, Cedric, Dean, Dean at Yo, o mas kilala bilang Ino. Good morning, mga kapatid! Oo nga, I'm so curious. Bakit Ino yung Pangalan ko po kasi talaga, Anthony. Binaliktad ko lang yung Anthony. Oh, yung O-N-Y, naging Ino. Ang galing. Ang ganda, at saka unique. Unique yung Ino. Talaga po ba? Alam mo, totoo yun. Kasi wala akong kalalang Ino. Totoo yun. diba? Na Y. Na Y. Ino Raimundo. Okay. Tama ka na. Tama ka na. Pero ito, matanong lang namin, tungkol saan itong kinanta ninyo na Hangin? Tungkol po siya sa martir na pag-ibig. Unconditional. Kaya pala relate. Hindi, kaya pala ang line, handa ka na ba sa hindi mo pa makita? Something. Metaphor lang po yung hangin ng love. Grabe. Akala ko patawa kayo sa YouTube. May lalim pala, no? Meron mga ganong yung hugot. Meron po. Nakakatuwa. Oo, saan ang gagaling yun? Sa sarili niyo mga karanasan? Actually, story po siya ng friend ko. Friend mo. Friend mo. Friend mo. Nakanta niya yung kapatid. Kapatid. Okay. Nako, Hap. Gusto mo pangalanan na natin? Para ma-promote. Shout out. Hindi, quick pakilala naman para Oo, makilala. isa-isa Isa lang, bago tayo mag-goodbye. Hi! Hi po. Hi! Yeah, I'm JR po. JR. Yo! Hi, I'm Cedric. Cedric. Tapos, pakilala mo na wala silang mic. Yung ating keyboardist. Hi. D. Hi. And Like me. on drums. Deal. Thank you so much, Ino. Saan nila kayo pwede mapanood? Actually, meron po kami YouTube channel, of course. Nandun po kami. Meron pong Facebook, of course, IG, yan. Yun lang. Ayun. Ano yung payaman? Ano yung... Payaman. Team Payaman. Team Payaman. Actually, we have a Team Payaman Fair sa SMX. Yun. Sa 27 until 30. Uy, mga idol yan eh. Idol. Talaga. We thank you for coming at salamat sa pag-serenade sa amin ngayong umaga. Pero I'm sure tuwang-tuwang ating mga kapatid. Abangan natin sila. At ngayon naman po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Congratulations, Ana Maria Mendiola! Oh, diba? Parang may ano pa. Kambing ba yan? Hintay lamang po mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong load.
Tuesday! Isang makabulang umaga na naman ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Ayan na, oh. Ito na mga bodyguard! Kita-kits pa rin tayo bukas mga kapatid! At enjoy lang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At sa'yo pagyan, ako ang hangin na dadampin. Sa'yo lagi at sa bawat sa'yo.